Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 3 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:29 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. Actually ngayon ay Biyernes Santo dito sa sa Amerika, pero hindi naman sinilibrate yan dito eh. May pasok po lahat. Hindi sinisilibrate dito ang kwan eh, ang yang ganyan. Ah, at dahil nga ngayon ay Holy Week o Biyernes Santo, ay gusto ko pong talakayin ito talakay muna natin ang Holy Week. Yan po ang title ko. Ngayon ay April 3, 2026, Biyernes Santo at marami na ang tumatalakay. Magsisi na tayo, magbalik loob, magbago, etc., etc., etc. Pero ang tatalakayin ko po ngayon ay sino si Jesus Christ. Yan po ang tatalakayin ko. Hindi na ako magbabanggit na magsisi. Yan nga, yan ganyan, magbago o magbalik loob o yung maging faithful tayo sa Panginoon. Hindi ko na po tatalakayan yan kasi bilang isang born again po, walang epekto yan eh. Walang epekto. Kahit marinig mo yan ng 100 beses na magsisi ka na anak, magsisi ka na tatay, magsisi ka na kaibigan, kahit 100 beses sabihin sa'yo, walang epekto. Opo. Kaya nga hindi na yan ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko lang dito ay sino si Jesus Christ. Opo. At isang parte lang po ito ha. Isang parte. Marami po yan. Pero nga ay kulang ang oras, ay itong portion na lang na ito. Itong i-discuss ko. Kasi nga, dahil mahal na araw ngayon, ay gusto ko rin na may maintindihan po tayo. Yung nakikinig. Opo. Gusto ko lang i-share yung papaano ba yan? O sa bagay, iba-iba po ang approach ng Panginoon sa tao o iba-ibang style o iba-ibang pagkakataon, iba-ibang panahon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung naranasan ko. Bakit tumaas ang pananampalataya ko kung ikumpara ko doon sa dati. Ulitin ko kahit 100 beses akong sabihan ng tatay ko o ng nanay ko o ng mga kapatid ko o ng kaibigan ko o yung mga kakilala ko o pastor na magsisi ka na anak, magsisi ka na, walang epekto po eh. Bakit? Ay hindi mo nga kilala si Kristo eh. Yun ang number 1 po. Hindi mo kilala eh. Kaya baliwala. At itong isi-share ko po sa inyo ay doon ko lang narinig ito sa born again. O doon ko lang nabasa o doon ko lang kung sasabihin ko sa inyo baka hindi kayo maniwala eh. Ang tawag ko dyan ay parang nagdoktoral ako. Opo. Daig pa kasi yung daig pa yung ginawa ko sa TUP, Technological University of the Philippines, dyan sa Picat, dati Picat eh. Dyan sa Ayala Boulevard, corner San Marcelino Street, dating Picat yan. Ngayon ginawa palang TUP at yung mga masteral ng engineering dyan na pumunta.
Ang dami namin dyan nagmamasteral. Mura kasi ang bayad. Government, kwan eh, government funded by the government. Ayan po ano. Kaya pati yung mga taga-probinsya pumupunta dyan nagmamasteral. Yung mga nagtuturo po ng mga engineering, nakakasabay namin yan. Pero mayroon pa rin nag-o-offer ng masteral ng engineering sa ibang lugar. Katulad ng Lasal, ganyan, ng Mapua, ng UP, ng Lasal, ng UST. Nag-o-offer sila dan ng mga masteral, pero kakaunti ang pumupunta kasi mahal. Ay noon, binabayad ko lang dyan 500 eh. Oh, samantalang sa iba ay 30,000. Yung masteral po isang semester. Kaya sabi nung nagtuturo sa amin ay pag-aralan yung maigi dahil parang libre na ito, funded by the government. Yan po ano. At yun nga ano. At yun din ang sinasabi ko doon sa mga estudyante ko nung nagtuturo ako sa State College sa Sambales ng engineering. Nagturo ako siguro mga mag-6 na taon din eh. Samantalahin nyo kako at parang libre na ito. Ay 500 lang ang binabayad nila eh. Oh. Kumisan, scholar pa sila ni Diaz. Kaya parang sila pa ang kumikita. Nag-aaral na sila, mayroon pa silang allowance. Ano? Ngayon ito, itong si Jesus Christ ay marami kasi ang hindi nakakaintindi o hindi narinig. Ganun po eh. Ay ito po, babasahin ko po at ipapaliwanag ko kung sino ba si Jesus Christ. Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 10. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in the appearance of man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Therefore, God has highly exalted him, given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. Yan po ang nakasulat. Sino ba si Jesus Christ? Basahin ko po ulit para isabay ko na ipaliwanag. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ito ang ilagay nyo sa mga inyong isipan, sabi ni Paul, na ito rin ang kaisipan ni Jesus Christ. Naandun din ito sa kaisipan ni Jesus Christ. Who, sabi niya, sino yun? Si Jesus Christ, being in the form of God, nasa katayuan siyang Diyos, dati, nasa katayuan siyang Diyos, o ang nature niya ay Diyos, o ang characteristics niya ay Diyos. Ayan po, who is in the very form of God, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Dati po, hindi ko maintindihan eh. Pero po ito ay parehas po ito sa King James Version at saka sa New King James Version, na yun po ang pinakamalapit na translation. Sa iba kasi ito, binago na nila kasi nga ang hirap maintindihan. Pag binabasa ko po ito, nilalaktawan ko lang muna. Hindi ko na pinapaliwanag.
Pero ngayon po ay alam na alam ko nang ipaliwanag kasi nga miniditate ko na eh. Miniditate ko na po ito. Sa Bible study kasi namin doon sa Jubail, Saudi Arabia, nagturo ako doon ng mga 6 na buwan. Ako po ang leader. Nung umalis yung leader namin sa cell group namin, ay ako ang pinili nila na, Brother Simon, ikaw na ang mag-lead sa amin. O sige kako. O kaya nga ito, pag dinidiscuss ko ito, nilalaktawan ko yan. Hindi naman nilalaktawan pero hindi ko na pinapaliwanag. Did not consider it a robbery to be equal with God. Yan po, napakaganda po niyan. At yan na po ang paborito ko ngayon. Yang verse na yan o yang version na yan. Opo. Did not consider it a robbery to be equal with God. Ang ibig pong sabihin yan, kahit na isipin niya na siya ay equal sa Diyos o kapantay niya ang Diyos, hindi robbery yun para sa kanya. Yun po ang ibig sabihin yan. Pero nga ay ang hirap intindihin at yung mga bagong translation ngayon ay iniiba nila. Opo. Ano po yung kaibahan? Iniba na nila yan. Ang pagkasulat nila ngayon ay hindi niya itinuring na siya ay kapantay ng Diyos. Bagamat siya ay nasa katayo ang Diyos, hindi niya itinuring, did not consider it to be equal with God. Ganun na eh. Pero iba po eh. Did not consider it a robbery to be equal with God. Mas gusto ko na ito. Kung i-consider niya man na siya ay kapantay ng Diyos, hindi po robbery yun. Kasi nga dati siyang Diyos eh. Nasa katayuan siyang Diyos o nasa form siya ng Diyos. Nagkatawang tao lang siya. Okay? Para maintindihan po natin yan. But made himself of no reputation. Tinanggal niya lahat ng kanyang katangian o lahat ng kanyang reputasyon bilang isang Diyos. Na siya ay walang kamatayan, siya ay tinanggal niya yun. Na siya ay yun nga, yung hindi siya tao eh, hindi kwan siya eh. Iba po ang being niya eh. Pero tinanggal na yun at ito nga ay he made himself of no reputation. Parang yung kwan, kung hindi ba kung nagmumura tayo, hindi ba? O ayaw natin yung isang tao, ang tawag natin ay wala namang reputasyon yan eh. Hindi ba? Walang reputasyon yan. Yun po ang ginawa niya dito. He made himself of no reputation. Sino ba yan? Yung mahihirap na isang kahig, isang tuka na walang kaya, walang ipagmalaki, of no reputation. Yan po ang ibig sabihin niyan. He made himself of no reputation, taking the form of a bondservant. Ay ano ba itong bondservant? Ang tao po kasi ay alipin ng kasalanan. Isa na siya doon na ibilang siya sa isang makasalanan. Hindi ba? Taking the form of a bondservant. Hindi siya bondservant ha, kasi hindi naman siya alipin ng kasalanan eh. Pero nga, inihalintulad siya sa tao. Ang tao kasi is in the form of a bondservant. Saan? Sa kasalanan. Kaya nga ang tao simula nang nagkaisip yan pira agad yan hindi ba? Si Chis Escudero, hindi ba? Tumanggap ng pira, hindi ba? Ay kandidato siya, yung nagbigay sa kanya ng pira yung kontraktor. Ay bawal yan, hindi ba? Ay pero nga ito si George Irwin Garcia naman ay umiisip ng paraan yan eh. Kasi nga pari-parehas po yan ng mga kurap eh. Ano ang sinabi ni George Irwin Garcia? Ay personal money niya yun, hindi pira ng kumpanya yan. Ayun po, hindi ba? Hindi raw pira ng kumpanya kung hindi pira niya, personal na ibinigay niya. Ay kalukuhan na yan. Bakit? Kung nalugi ang kumpanya, nalugi rin si Lubiano Hindi ba? Kung kumita ang kumpanya, kumita rin si Lubiano.
Kung masaya ang kumpanya dahil maraming tubo, maraming project, masaya din si Lubiano. Paano mong paghihiwalayin yan? Hindi ba? Yan po, kaya nga kurap ang tao. Sinasabi ko na dito, kurap ang tao o alipin ng kasalanan. Kaya nga dito, nakasulat, taking the form of a bondservant. Inihalin tulad siya sa bondservant ng kasalanan. Alipin nga o slave ng kasalanan. O, ano pa ang ginawa ni George Irving Garcia? O, yun naman kay Marcolita, hindi ba? O, tumanggap din ng, aywan ko, 70 million ata donation O, ngayon, ito naman si Garcia, pinaghiwalay Ha? Pinaghiwalay yung timeline. O, ano ang sabi ni Marcolita? Ay tinanggap po yan, wala pang campaign period Ayun po, hindi ba? Kaya nga, kurap po ang tao At pinayagan naman ni George Irving Garcia. O, hindi counted yan kasi ay sa Diyos po, ang sabi ng Diyos, huwag kayong tanggap ng suhol o huwag kayong tanggap ng mga gift o yung pasalubong na yan o regalo. Bakit? Ay nakakabulag yan ng mata. Wala pong timeline yan. Walang timeline. Tumanggap ka noon, ngayon at basta tumanggap ka, nabubulag ang mata mo dyan. Hindi ba? Ay bakit kaya ito si George Irving Garcia, nilagyan niya ng timeline? Pwede na pala. Ay bakit pa tayo may batas na ganyan? Tanggalin na yung batas na yan. Hindi ba? Kasi pwede pala before the campaign period. Naku po, hindi ba? Ayan po. Kaya nga po, ang nakasulat dito ay taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. Hindi ba? O, nasa katayuan siyang tao O, appearance siya ng tao O, hindi ba? O, ngayon ay, and being found in the appearance of man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Hanggang kamatayan, sumunod siya sa Ama. Sa napagkasunduan nila ng Ama, sinunod niya. O, kaya nga, ay ito na, therefore, even death on the cross, na yan po ang pinaka mahirap na kamatayan noon. Kasi huhubarang ka wala kang saplot ipapako ka Ay, ang hirap po niya rin, di ba? Ang hirap hindi ba? O, kaya nga hindi makalapit yung mga babae hindi ba? Kasi nga huhubarang ka. Ipapako ka. O, ay napakahirap po yan at talagang nakakahiya, hindi ba? O, therefore, nung napagtagumpayan niya yan, therefore, even to the point of death, hindi siya umangal Hindi siya sinunod niya yung kagustuhan ng Ama. O, even to the point of death. O, therefore, God has highly exalted him, and gave him the name which is above every name. O, ayan po, diyan kinuha ni Kibuloy ang pangalan ng kanilang sikta, hindi ba? O kanilang reliyon. Jesus Christ, the name above every name. Ayan po, hindi ba? Saan niya kinuha? Kaya ang gandang pakinggan, hindi ba? Pero nga, puro kalukuhan naman ang ginagawa. Hindi ba? Nagmumulis siya pala ng babae. Hindi ba? Paano yan? Hindi ba? O, at nakikipagkutsaba pala kay Duterte na lapitan ito, puntahan ito, ayusin ito. Ay wala na yan Wala nang kwentang relihiyon dyan ganyan. Hindi ba? O, that at the name of Jesus every knee should bow, and of those of heaven, and of those on earth, and of those under the earth. Ayan po, hindi ba? Kaya kailangan ay siya lang ang gumawa niyan hindi ba? O, kaya dapat na andun ang faith natin sa Kanya. O sige po, hanggang dito na lang po, at sayang, kulang ang oras malilit po ako, at pero dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay yung nakikinig po ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya.
At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.